Ang malalim na paghinga ni Elias Soriano ay tila kampana sa tainga ni Mateo Alcantara, naghuhudyat ng wakas. Nakaupo si Mateo sa harap ng desk na gawa sa mamahaling kahoy, ang mga mata ay nakapako sa folder na mailamang papel. Bawat salita ng doktor ay parang patak ng lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang ugat, sumisira sa bawat pangarap na binuo niya. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. M.E. Alcantara, simulang malumanay ni E. Soriano, ngunit ang tinig nito ay tila walang emosyon, batay sa lahat ng pagsusuri, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na kayo po ay infertile. Hindi po kayo magkakaroon ng sariling anak. Narinig ni Mateo ang mga salitang iyon, ngunit parang hindi nagrehistro sa kanyang isip. Infertile. Walang anak. Siya, si Mateo Alcantara, na may lahat ng kayamanan, kapangyarihan, at pangarap sa buhay, ay hindi pala kayang magbigay ng isang simpleng bagay na pinakamimiti ni Alani, isang pamilya. Isang butil ng pawis ang pumatak mula sa kanyang noo, dumaloy sa gilid ng kanyang mata, at dahan-dahang bumaba sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya, pinagkaitan siya ng langit. Ang sakit na naramdaman niya ay mas masahol pa sa anumang matinding pagkalugi sa negosyo. Ito ay isang pagkalugi sa kanyang pagkatao, sa kanyang kinabukasan. Tiningnan niya ang doktor, nagbabaka sakaling nagkamali ito, ngunit ang malamig na titig ni E. Soriano ay nagpatunay sa kanyang pinakamasamang takot. Kinagabihan, sa gitna ng malakas na ulan, naghiwalay sina Mateo at Alani. Ang hangin ay humahagibis, sumasabay sa pagluha ng kalangitan, at tila sumasalamin sa loob ni Mateo. Nakatayo si Alani sa harap niya, ang mga mata ay namamaga sa pag-iyak, at ang manipis na damit ay basa sa ulan. Mateo, ano ba? Bakit? Bakit mo ko iniiwan? Halos pahiyaw niyang tanong, ang kanyang tinig ay nagkakandaugaga. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa braso ni Mateo, pilit itong pinipigilan. Napakasakit para kay Mateo ang makita ang paghihirap ni Alani, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Paano niya sasabihin sa babaeng pinakamamahal niya na hindi niya kayang tuparin ang pinakamalalim nitong pangarap? Ang pangarap nitong magkaroon ng sariling mga anak, ng isang buong pamilya. Hindi niya kayang makita ang pagkadismaya sa mga mata ni Alani sa bawat anibersaryo, sa bawat taon na lilipas ng walang tagapagmana, ng walang baby. Ayaw niyang igapos si Alani sa isang buhay na alam niyang magiging malungkot para dito. Alani, kalimutan mo na ako, pilit niyang sabi, ang boses ay punong-puno ng kirot. Naramdaman niya ang init ng mga luha niya na sumasama sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Pinilit niyang alisin ang mga kamay ni Alani sa kanyang braso. Hindi ako ang para sayo. Anong hindi ako ang para sayo? Mahal kita. Mateo, mahal na mahal kita, sigaw ni Alani, ang kanyang tinig ay basag na. Bakit mo ko gaganyanin? Anong nagawa ko? Gusto ni Mateo na yakapin siya ng mahigpit, sabihin na mahal din niya ito, at manatili sa piling niya habang buhay. Ngunit ang imahe ng infertile na nakasulat sa diagnosis ay bumalik sa kanyang isip, parang isang malaking halimaw na sumisira sa lahat. Ang pangarap ni Alani ay nagiging bangungot niya. Hindi ko na kaya, Alani, Anya, ang tinig ay halos bulong na lang. Hindi na kita mahal. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Alani. Unti-unting binitawan ni Alani ang kanyang braso, ang mga mata nito'y punong-puno ng sakit at pagtataka. Pagkatapos, tumalikod si Mateo at naglakad palayo, pinipigilan ang sariling lumingon kahit gustong-gusto niya. Ang bawat hakbang ay parang pagdurog sa kanyang kaluluwa, at ang pag-iyak ni Alani sa likuran niya ay habang buhay na mananatili sa kanyang alaala. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas. Ngayon, si Mateo Alcantara ay isa ng mas kilalang bilyonaryo. Ang kanyang pangalan ay laman ng mga business magazine at balita. Nakaupo siya sa kanyang penthouse sa gitna ng Manila, ang mga matataas na gusali ay tila bumabati sa kanya. Sa labas ng malalaking bintana, nagniningning ang mga ilaw ng syudad. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey, ngunit hindi niya malasahan ang linamnam nito. Ang kanyang kumpanya, ang Alcantara Group, ay lumago pa, mas marami na ang mga deals at mas malaki ang kita. Mayroon siyang lahat ng materyal na bagay na maaaring hilingin ng isang tao. Pera, kapangyarihan, impluwensya. Ngunit ang kanyang penthouse, na puno ng mamahaling sining at modernong kasangkapan, ay parang isang gintong haula. Walang buhay. Walang init.
Tiningnan niya ang isang lumang litrato sa gilid ng kanyang desk, isang larawan ni na Alani at Mateo, magkahawak kamay, nakangiti ng pagkatamis-tamis sa isang beach sa Batangas. Hindi siya nagtangkang magkaroon ng ibang relasyon pagkatapos ni Alani. Bawat babaeng nakikilala niya ay tila walang buhay, walang kulay, kumpara sa dating alab ng babaeng minsan niyang minahal. Ang kanyang puso ay nanatiling nakakulong, tila isang rebulto na walang kakayahang magmahal muli. Isang gabi, habang nakatitig sa kalawakan ng syudad, nakarinig siya ng marahang katok sa pintuan ng kanyang opisina. Si Mang Tonyo, ang kanyang matandang katiwala, ang pumasok. Si Mang Tonyo ang naging sandigan niya sa loob ng 6 na taon. Sir Mateo, dapat na po kayong magpahinga, malumanay na sabi ni Mang Tonyo, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Hindi pa ako inaantok, Mang Tonyo, sagot ni Mateo, hindi iniaalis ang tingin sa labas. Sir, hindi po laging trabaho ang buhay, payo ng matanda. Kahit gaano pa kayo kayaman, kung wala kayong kasama, walang pamilya, ano po ang halaga ng lahat ng ito? Napabuntong hininga si Mateo. Alam niya ang punto ni Mang Tonyo. Sa bawat nakikita niyang masayang pamilya, sa bawat bata na tumatakbo sa parke, lalong bumabalik ang kirot sa kanyang puso. Ang kanyang pagkukulang ang pumigil sa kanya na magkaroon ng ganoong klaseng buhay. Wala na po akong pamilya, Mang Tonyo, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Kaya wala nang halaga ang anumang pangarap tungkol dyan. Pagkatapos ay umalis si Mang Tonyo, naiwan si Mateo na nag-iisa sa kanyang malawak at malamig na opisina. Kinuha niya ang whiskey at uminom pa. Ang lamig ng baso ay sumasabay sa lamig na nararamdaman niya sa loob. Pinikit niya ang kanyang mga mata, umaasa na kahit sa panaginip ay makita niya ang ngiti ni Alani, ang ngiti na minsan ay nagbigay buhay sa kanyang mundo. Subalit tanging dilim lang ang bumalot sa kanya, kasama ang nakakabinging katahimikan ng kanyang pag-iisa. Nang sumunod na araw, habang tinitingnan niya ang kanyang inbox, isang email ang bumungad sa kanya. Galing ito sa isang hindi kilalang sender. Walang pangalan. Walang subject. Ngunit nang buksan niya, tanging isang linya lamang ang nakasulat, ngunit ito ay sapat na upang magpatindig ng balahibo niya at gisingin ang kanyang natutulog na damdamin. May hindi ka pa alam, di. Si Vicky and Chabit. Naramdaman niya ang matinding kaba. Sino ang nagpadala nito? Anong hindi niya alam? Ang kanyang nakalimutang pag-asa ay tila muling nagising, at kasama nito ang isang pakiramdam ng malalim na pagkabahala. Walang pagsidlan ang kaligayahan ni Alani Reyes tuwing umaga. Kahit bago pa sumikat ang araw, nakahanda na siya, ang mga mata ay dilat na dilat sa pag-asa at pagmamahal. Ang amoy ng kape at tinapay ay bumabalot sa kanilang maliit na bahay, hudyat ng panibagong araw. 3 maliliit na boses ang agad niyang narinig mula sa kabilang kwarto, ang huni ng kanyang mga munting ibon ang nagbibigay kulay sa kanyang mundo. Mama! Nagugutom na po kami, sigaw ni Isla, ang pangalawa niyang anak, na may maliksing hakbang patungo sa kusina. Sumunod si Laya, ang pangatlo, na may dalang manika, at si Dahlia, ang bunso, na humahabol sa kanyang mga kapatid, halos matumba. Si Amara, ang panganay, ay lumabas din, tahimik nang umiti kay Alani bago umupo sa upuan. 6 na taon na si Amara, at sa kanyang mga mata, makikita ang kakaibang lalim at pag-unawa, na madalas ay nagpapaalala kay Alani sa isang tao mula sa nakaraan. Kaya nga po nagluluto si Mama ng masarap na almusal para sa inyo, sagot ni Alani habang inihahanda ang mesa. Ang bawat plato, bawat kutsara, ay inilalagay niya ng may pagmamahal. Ang kanyang mga kamay, bagamat magaspang na sa hirap ng buhay, ay mailambing na pumupuna sa mukha ni Dahlia. Mahirap ang buhay bilang isang ina na mag-isa, lalo na't 4 ang kailangan niyang buhayin. Maraming gabi siyang napapaisip kung paano niya pagsasabayin ang lahat, ngunit sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Sila ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas. Pagkatapos mag-almusal, inihatid ni Alani ang 3 nakababata sa daycare, habang si Amara naman ay iniwan niya sa bahay ni Manang Linda, ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay. Nagtatrabaho si Alani sa isang maliit na kainan na pag-aari ng pamilya nila, sa gilid ng tabing dagat. Dito niya itinatayo ang kanilang buhay, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Ang sariwang hangin at simpleng pamumuhay ang naging takbuhan niya mula sa nakaraan. Alani, ang galing mo talaga magpalaki ng mga bata, sabi ni Manang Linda habang inaayos ang mga paninda sa maliit na tindahan nila.
4 na babae, tapos mag-isa ka lang. Nakaka-proud ka. Ngumiti si Alani, isang ngiting maihalo ng lungkot. Kailangan po, manang. Para sa kanila. Hindi niya binanggit ang hirap. Hindi niya binanggit ang mga gabing umiiyak siya, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak. Ang tanging alam ng mga tao sa Batangas ay matagal na siyang nahiwalay sa ama ng kanyang mga anak, at pinili niyang mag-isa na lang silang palakihin. Ayaw niyang balikan ang nakaraang nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan at maligo ang mga bata, nagkwento si Alani sa kanila bago matulog. Nagtitipon ang 4 sa isang malaking kutson, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakikinig sa kwento ng isang prinsesa at ang kanyang mga alagang pusa. Nang matapos ang kwento, si Isla, na palaging curious, ang nagtanong. Mama, bakit po wala kaming papa? Tanong ni Isla, habang hawak ang kamay ni Alani. Napatingin si Alani kay Amara, na nakatitig din sa kanya, tila hinihintay ang kanyang sagot. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na ang tanong na ito. Paulit-ulit din ang kanyang pag-iwas. Busy lang po si Papa, sagot niya, pilit na ngumiti. Pero mahal na mahal kayo ni Papa, kahit malayo siya. Saan po siya nagtatrabaho, Mama? Tanong naman ni Laya. Nasa malayo po, pilit niyang tinapos ang usapan. Matulog na kayo, mga anak. Gabi na. May pasok pa kayo bukas. Naghihinaan ang ilaw at isa-isa nang ipinikit ng mga bata ang kanilang mga mata. Ngunit si Amara ay nanatiling gising, ang kanyang mga matay nakatingin ng diretsyo kay Alani. Malungkot po kayo, Mama, bulong ni Amara. Napabuntong hininga si Alani. Hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang panganay. Medyo lang, anak, sagot niya, habang hinahaplos ang buhok ni Amara. Pero masaya ako dahil kasama ko kayo. Nagkatinginan sila at nakita ni Alani ang pag-unawa sa mga mata ni Amara. Ang kanyang anak ay mas matanda sa kanyang edad. Dahan-dahan, humigpit ang yakap ni Alani sa kanyang mga anak, pinararamdam sa kanila ang kanyang pagmamahal. Kahit na anong sakit ang dala ng nakaraan, sila ang kanyang kasalukuyan at kinabukasan. Nang matulog na ang lahat, bumangon si Alani at tahimik na naglakad patungo sa maliit na mesa sa sulok. Kinuha niya ang isang lumang kahon na puno ng mga litrato. Doon niya nakita ang isang larawan niya kasama si Mateo, noong masaya pa sila, noong kumpleto pa ang mundo niya. Hinaplos niya ang mukha ni Mateo sa litrato, ang kanyang puso ay puno ng pait. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit. Bakit siya iniwan ng ganoon lang? Isang butil ng luha ang pumatak sa litrato, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga anak. Isinara niya ang kahon, inilagay sa ilalim ng kanyang kama, at bumalik sa pagtulog, pilit na tinatakpan ang mga alaala. Kinabukasan, araw ng linggo. Nagpasya si Alani na dalhin ang mga bata sa isang maliit na parke malapit sa tabing dagat. Masaya silang nagtatakbuhan, naghahabulan at sumisigaw sa tuwa. Nakaupo si Alani sa isang bench, pinagmamasdan ang mga anak niya, ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal. Ang ganda ng araw. Ang ganda ng buhay sa kabila ng lahat. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. May kung anong pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Lumingon siya at halos matumba siya sa kinaupuan. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang itim na ifi na nakaparada. Ang tinted na salamin nito ay halos hindi makita ang nasa loob, ngunit may isang anino siya na nakita sa loob. Isang figura ng lalaki. Nagkasalubong ang kanilang mga mata, o, sa tingin niya ay nagkasalubong, at nakaramdam siya ng matinding lamig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Isang kaba na matagal na niyang nilibing. Ang lalaki sa loob ng sasakyan ay tila tahimik na nagmamasid sa kanila. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis at bigla siyang kinabahan. Mga anak, tara na, mahina niyang sabi, at mabilis na niyang hinila ang mga bata palayo, pilit na nilalakihan ang mga hakbang. Ang tanging gusto niya ay makalayo sa sasakyang iyon, sa figurang iyon, sa kaba na nararamdaman niya. Ang email na may linyang ay hindi ka pa alam ay nagpatuloy sa paggulong sa isip ni Mateo Alcantara. Sino ang nagpadala nito? At ano ang hindi niya alam? Ang kaba na naramdaman niya ay hindi na lang dahil sa pagtataka, kundi sa isang matinding pag-asa na matagal nang nakabaon.
Posible ba? Posible bang may kinalaman ito kay Alani? Hindi niya mapigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado, si Atty. Sofia de la Cruz, isang matalino at mapagkakatiwalaang babae na matagal na niyang kasama sa negosyo. Nagkita sila sa kanyang opisina kinabukasan. Sofia, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa medical records ko, 6 na taon na ang nakakaraan, diretsong sabi ni Mateo, habang inilalatag ang folder sa mesa. Lahat ng detalye, lalo na yung kay Elias Soriano. I want to know if there was anything unusual. Tiningnan ni Atty. Sofia ang folder at pagkatapos ay tumingin kay Mateo. May problema ba, Mateo? Naging maayos naman ang lahat ng follow-up tests mo, hindi ba? Hindi ko alam, Sofia. May kung anong pakiramdam ako. At isa pa, nag-aalangan si Mateo, ngunit kailangan niyang sabihin, gusto ko ring malaman kung nasaan si Alani Reyes. Kung anong nangyari sa kanya pagkatapos naming maghiwalay. Nagulat si Atty. Sofia. Alam niya ang kwento ni na Mateo at Alani, at alam niyang matindi ang naging epekto ng paghihiwalay na iyon kay Mateo. Mateo, sigurado ka ba? Hindi ba mas makabubuti kung hayaan mo na lang ang nakaraan? Hindi, Sofia. Hindi ako sigurado. Kailangan kong malaman. Para sa kapayapaan ng isip ko, sagot ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Discreetly. Tumango si Atty. Sofia. Sige, Mateo. Sisimulan ko agad ang investigation. Makalipas ang ilang araw, habang hinihintay ang report ni Atty. Sofia, hindi mapakali si Mateo. Ang mga salita sa email ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Ang kanyang puso ay nag-uumpisa ng umasa, ngunit kasabay nito ang matinding takot na baka masaktan lang siya muli. Hindi niya mapigilan ang sarili. Kailangan niyang makita si Alani. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa babaeng minsan niyang minahal ng higit sa lahat. Nagpasya siyang pumunta sa Batangas, sa lugar kung saan sila unang nagkakilala at nagmahalan. Ang bayahe ay tila walang katapusan. Bawat daan, bawat puno, bawat bahay ay nagpapaalala sa kanya ng mga alaala. Ang mga ngiti ni Alani, ang tawanan nila sa tabing dagat, ang mga pangarap na binuo nila. Ang lahat ng iyon ay parang isang pelikula na nagpe-play sa kanyang isip. Naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Paano kung nagbago na si Alani? Paano kung galit na galit ito sa kanya? Nang makarating siya sa bayan ng Alani, dahan-dahan siyang nagmaneho. Ang lugar ay tila hindi gaanong nagbago, maliban sa ilang bagong gusali. Naghahanap siya ng kahit anong senyales, kahit anong bakas ni Alani. Walang direksyon, nagmaneho lang siya sa mga kalsada na pamilyar sa kanya. Habang nagmamaneho siya malapit sa isang maliit na parke na madalas nilang puntahan noon, bigla siyang napatigil. Nakita niya ang isang pamilyar na figura. Isang babae na nakaupo sa isang bench, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Si Alani. Ito si Alani. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang manibela. Hindi siya makapaniwala. Narito siya, sa harap niya, pagkatapos ng 6 na taon. Ngunit hindi lang siya ang nakita niya. Sa paligid ni Alani, may 4 na maliliit na babae, nagtatakbuhan, nagtatawanan at naglalaro. 4. Pinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan, sa isang lugar kung saan hindi siya mapapansin. Pinagmasdan niya si Alani. Mas payat ito, mas matanda, ngunit ang kanyang ngiti ay nanatiling pareho, puno ng init at pagmamahal, lalo na kapag nakatingin sa mga bata. Ang kanyang puso ay kumirot. Bakit may mga bata si Alani? Sino ang ama ng mga batang ito? Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagmamasid, may kung anong kakaiba siyang napansin. Ang panganay na babae, na tila 6 na taong gulang, ay mayroong mga mata na halos kapareho ng kanya. Ang hugis ng mukha, ang kulay ng buhok. Hindi lang isa. Ang isa pang bata ay mayroong ilong na tila kinuha sa kanya. Ang bunso, na humahabol sa kanyang mga kapatid, ay mayroong tawa na tila pamilyar sa kanya. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagkabigla. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito maaaring mangyari. Siya ay infertile.
Wala siyang kakayahang magkaanak. Ngunit ang mga bata ay tila mga kopya niya. Isang malaking tanong ang bumalot sa kanyang isip, posible ba? Posible bang? Habang nakatitig si Mateo sa mga bata, biglang lumingon si Alani. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa labi ni Alani ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla at pagkatapos ay napuno ng galit. Nakita ni Mateo ang lahat ng sakit, pait at puot sa mga mata ni Alani. Tila isang malaking pader ang bumangon sa pagitan nila. Agad na hinila ni Alani ang mga bata, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mga anak, tara na, mahina niyang sabi, ngunit ang boses niya ay puno ng pagmamadali. Mabilis silang naglakad palayo, papalapit sa sakayan ng bus. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mateo. Agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba, tinawag ang pangalan ni Alani. Alani! Alani, sandali! Ngunit hindi lumingon si Alani. Patuloy lang siyang naglakad, pilit na inilalayo ang mga bata mula sa kanya. Narinig niya ang bus na papalapit. Tumakbo si Mateo, pilit na hinahabol sila. Ngunit huli na ang lahat. Sumakay na si Alani at ang mga bata sa bus, at dahan-dahan itong umalis, iniwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng kalsada, ang kanyang puso ay punong-puno ng pagkalito at sakit. Habang papalayo ang bus, may isang maliit na bagay ang nahulog mula sa kamay ng isa sa mga bata. Isang maliit na pulseras. Pinulot ito ni Mateo. Ito ay isang simpleng pulseras, gawa sa mga maliliit na beads, at mayroong isang maliit na pendant na may nakaukit na mga letra, A, V, V. At sa likod nito, isang maliit na larawan ng isang bulaklak, isang gumamela. Tiningnan ni Mateo ang pulseras, at pagkatapos ay tumingin sa direksyon kung saan umalis ang bus. Ang G, G, O, Z, A, G ay tila mga inisyal ng mga pangalan ng mga bata. Ang gumamela ang paboritong bulaklak ni Alani. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon. Hindi ko kayo bibitawan muli, bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hahanapin ko ang katotohanan. Ang bus ay matagal nang nawala sa paningin ni Mateo, ngunit ang imahe ni Alani at ng 4 na batang may mga matang tila kopya ng kanya ay nananatili sa kanyang isip. Ang pulsera sa kanyang palad ay tila isang mainit na panunumpa. Hindi niya maaaring baliwalain ang nangyari. Ang galit sa mga mata ni Alani, ang bilis ng pagtakbo nito papalayo, ito ay sapat ng patunay na may malalim na misteryo ang bumabalot sa nakaraan. Mabilis na bumalik si Mateo sa Maynila at agad tinawagan si Atty. Sofia de la Cruz. Sofia, I need you to prioritize in my request, diretsong sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali. Nakita ko si Alani. Mayroon siyang 4 na anak na babae. At Sofia, kamukhang-kamukha ko sila. Narinig ni Atty. Sofia ang pagkabigla sa tinig ni Mateo. 4 na anak. Mateo, paano nangyari yan? Hindi ba, Ki? Huwag ka nang magtanong. I want everything on Elias Soriano. Every single detail. And I need to know Alani's life for the past 6 years. Lahat ng galaw niya, saan siya nakatira, paano siya nabuhay. I need to understand. Nagpatuloy siya and find out if she ever tried to contact me after I left. Ang huling hiling niya ay isang butil ng pag-asa, na pinilit niyang itago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Kinabukasan, sinubukan ni Mateo na makipag-ugnayan kay Alani. Tinawagan niya ang lumang numero nito, ngunit nakapatay na. Nagpadala siya ng mga text messages, nag-iiwan ng mga simpleng mensahe, humihingi ng pagkakataon na mag-usap. Walang tugon. Pagkatapos, nagpa siyang bumalik sa Batangas. Alam niyang ito ang tanging paraan. Nakarating siya sa maliit na bahay na itinuro sa kanya ng impormasyon na nakuha niya mula sa mga lokal. Simple lang ang bahay, maliit, pero mukhang malinis at puno ng buhay. Nakita niya ang mga laruan sa bakuran, ang mga damit ng bata na nakasampay. Isang pamilya. Isang pamilya na dapat ay naging kanya. Naglakas loob siyang kumatok. Bumukas ang pinto at si Manang Linda, ang kapitbahay ni Alani, ang bumungad. Tinitigan siya nito ng may pagtataka. Magandang umaga po, sabi ni Mateo. Andyan po ba si Alani Reyes? Nag-iba ang ekspresyon ni Manang Linda.
Sino po sila? Mateo Alcantara po. Matagal na po kaming magkakilala ni Alani. Agad na sumingkit ang mga mata ni Manang Linda. Ah, ikaw pala. Wala siya dito. Umalis. At padabog na isinara ang pinto, iniwan si Mateo na nakatayo doon, ang pagkabigo ay ramdam na ramdam. Malinaw na sinabi sa kanya ng pagtanggi ni Manang Linda na ayaw ni Alani na makita siya. Sa mga sumunod na araw, bumalik-balik si Mateo sa Batangas. Hindi siya nagpakita ng harapan, sa halip ay malayo siyang nagmamasid. Nakikita niya si Alani na abala sa kanyang trabaho, naglalako ng pagkain o naglilinis sa maliit nilang kainan. Nakita rin niya ang mga bata, naglalakad papuntang eskwela, naglalaro sa parke, o tumutulong sa kanilang ina. Sa bawat sulyap niya, lalong lumalalim ang kanyang paniniwala. Ang mga mata ni Amara, ang tawa ni Isla, ang pagiging malambing ni Laya, at ang inosenteng mukha ni Dahlia, lahat ay sumisigaw ng isang katotohanan na matagal nang inilihim. Nang makita niya si Alani na nagpapauwi sa kanyang mga anak mula sa eskwela, may kung anong kirot sa kanyang puso. Ang pagod sa mukha ni Alani ay kitang-kita, ngunit sa bawat hawak nito sa kamay ng kanyang mga anak, mayroong pagmamahal na nagniningning. Si Alani, mag-isa, ay pinalaki ang 4 na batang ito. Ang bigat ng pagiging magulang ay hindi niya naranasan. At ngayon, narito siya, isang estranghero na nagmamasid sa kanyang sariling pamilya mula sa malayo. Ang pagsisisi ay unti-unting lumamon sa kanya. Hindi nagtagal, nakipagkita si Atty. Sofia de la Cruz kay Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mateo, may nakita akong kakaiba sa records mo. Naramdaman ni Mateo ang tibok ng kanyang puso. Ano iyon, Sofia? Ang buong file mo, lalo na yung original diagnosis mula kay Elias Soriano, ay hindi kumpleto. May mga pahina na nawawala, at ang mga laboratory results, medyo may kalabuan. Tiningnan niya si Mateo ng direkta. At mas nakakabahala, nalaman namin na si Elias Soriano ay matagal nang nawawala sa kanyang practice. Nagsara ang klinik niya ilang buwan pagkatapos ng diagnosis mo, at wala nang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Natigilan si Mateo. Nawawala. Hindi kumpleto ang records. Ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng matinding galit. Ang email. Ang 4 na anak. Ang pagiging infertile niya. Lahat ng ito ay unti-unting nagiging isang malaking puzzle. Hanapin mo siya, Sofia, utos ni Mateo, ang boses ay kalmado ngunit may matinding diin. Kung ano man ang koneksyon niya sa pagkawala ng records ko, kailangan natin siyang makita. Alam kong may malalim na koneksyon ito sa lahat ng nangyayari. Nag-aalangan si Atty. Sofia. Pero Mateo, kung hindi nga ikaw ang ama ng mga batang iyon, at ang diagnosis mo ay totoo, mas makabubuti kung kalimutan mo na lang ang lahat. Matthew stood up, walked to the window, and stared at the bustling city. Huwag kang maghinala sa mga bata, Sofia. Alam ko ang nakita ko. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. At kung sino man ang may kagagawa nito, babayaran niya ang lahat ng sakit na dinanas ko at ang dinanas ni Alani. Pagbalik ni Mateo sa kanyang penthouse, tiningnan niya ang pulseras na nakapatong sa kanyang desk. Ang mga inisyal na G-A-G ay tila sumisigaw. Alam niya, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sila ang kanyang mga anak. Ang mga anak na akala niya ay hindi niya kailanman magkakaroon. Kinuha niya ang pulseras at mahigpit itong hinawakan. Ang sakit ng nakaraang 6 na taon ay unti-unting napalitan ng isang bagong apoy, ang apoy ng paghahanap ng katarungan. Ngunit may isang bagay na nagpa-freeze sa kanyang dugo. Habang tinitigan niya ang pulseras, naalala niya ang isang lumang larawan ni Alani na kanyang natagpuan sa kanyang lumang journal. Isang larawan ni Alani na nakangiti, ngunit may umbok ang tiyan. Ang petsa sa likod ng litrato ay malinaw. Ito ay noong panahong bago siya umalis. Bago ang diagnosis niya. Nahulog ang pulseras mula sa kanyang kamay. Hindi siya. Hindi maaaring. Ang kanyang mundo ay muling umikot. Hindi lang siya posibleng ama, kundi ang lahat ng nangyari ay maaaring isang malaking kasinungalingan. Isang bagay na hindi niya inaasahan ang umalinggaw sa kanyang isip. Si Alani, sa litrato, ay buntis noong panahon na nilisan niya ito. Bago pa lumabas ang maling diagnosis niya. Hindi makapaniwala si Alani Reyes sa kanyang nakita.
Si Mateo Alcantara. Ang lalaking sumira sa kanyang mundo 6 na taon na ang nakakaraan. Ang lalaking iniwan siya ng walang paliwanag na nag-iwan sa kanya ng isang malalim na sugat sa puso. Ngayon, narito siya, nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga tanong. Alani, simula ni Mateo, ang kanyang tinig ay malalim at pamilyar, ngunit ngayon ay tila may bahid ng pagmamakaawa. Kailangan nating mag-usap. Naramdaman ni Alani ang matinding galit na bumalot sa kanya. Ang lahat ng sakit, pait, at paghihirap na dinanas niya ay tila muling nagbalik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Wala tayong dapat pag-usapan, Mateo, malamig niyang sagot, ang kanyang tinig ay halos walang emosyon. Tapos na tayo. Matagal na. Pero ang mga bata, Alani, pilit ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanya. Sila ba ang mga anak ko? Sa tanong na iyon, tila isang malaking pader ang bumagsak sa puso ni Alani. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Paano siya naglakas loob na tanungin iyon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Wala kang karapatang magtanong yan, matalim niyang sabi. Wala kang karapatan sa kanila. Iniwan mo kami. Iniwan mo ako. Ang mga salita ni Mateo ay nagbalik sa kanya sa nakaraan, sa mga gabing mag-isa siyang umiiyak sa kanyang kama, habang ang isang munting buhay ay lumalaki sa kanyang sinapupunan. Flashback. Naalala niya ang araw na nalaman niyang buntis siya. 1 linggo pagkatapos siyang iwan ni Mateo. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Paano? Paano niya haharapin ito ng mag-isa? Sinubukan niyang tawagan si Mateo paulit-ulit. Ngunit walang sumasagot. Nagpadala siya ng mga text messages, nagmamakaawa na magkita sila, napakinggan siya. Walang tugon. Tila ba bigla siyang nawala sa mundo ni Mateo? Ang kanyang mga kaibigan ay nagtatanong. Ang kanyang pamilya ay nagtataka. Paano niya ipapaliwanag? Ang sakit ng paglisan ni Mateo ay hindi pa naghihilom at ngayon may panibagong pasanin. Ang mga bulong-bulungan sa kanilang maliit na bayan ay tila apoy na dahan-dahang lumalamon sa kanya. Iniwan siya ng mayaman niyang boyfriend, buntis daw, pero walang ama, kawawa naman, mag-isa lang. Ang bawat araw ay isang laban. Ang pagduduwal sa umaga, ang pagod, ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ngunit sa bawat sipa ng kanyang sanggol sa loob niya, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi siya susuko. Para sa kanyang anak, kakayanin niya ang lahat. Nanganak siya ng mag-isa, sa tulong ng isang komadrona at ni Manang Linda. Ang unang iyak ng kanyang anak ay tila musika sa kanyang tainga. Si Amara. Ang kanyang unang anak. Ang kanyang pag-asa. Hindi nagtagal, sumunod sina Isla, Laya at Dahlia. Bawat isa ay nagdadala ng bagong pag-asa at pagmamahal sa kanyang buhay. Ang bawat isa ay mayroong bahagi ni Mateo sa kanila, isang paalala ng pag-ibig na minsan nilang pinagsaluhan. End of flashback. Alani, alam kong mahirap intindihin, pero may dahilan kung bakit ako umalis, pilit ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Mayroon akong natuklasan na hindi ko maintindihan. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Katotohanan, tumawa si Alani, isang mapait na tawa. Anong katotohanan, Mateo? Ang katotohanan na iniwan mo ako ng walang salita. Ang katotohanan na pinabayaan mo ako na mag-isa sa lahat ng hirap. Ang katotohanan na nagising ako isang araw at wala ka na. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha, ngunit pinilit niyang pigilan ang mga ito. Hindi niya hahayaang makita ni Mateo ang kanyang kahinaan. Hindi ko alam na buntis ka, Alani, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay halos bulong. Kung alam ko lang Kung alam mo lang. Ano, Mateo? Kung alam mo lang, babalik ka? Para ano? Para sirain ulit ang buhay namin? Hindi na, Mateo. Hindi na namin kailangan ang tulong mo. Hindi ka namin kailangan. Ang kanyang mga salita ay matalim, parang mga patalim na tumatama sa puso ni Mateo. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit hindi siya nagpatinag. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanyang mga anak. Alani, please, bigyan mo ako ng pagkakataon, pakiusap ni Mateo. Gusto kong bumawi. Gusto kong makilala ang mga anak ko.
Hindi mo sila anak, mariing sabi ni Alani, kahit na alam niyang nagsisinungaling siya. Ang takot na mawala ang kanyang mga anak o masaktan ang mga ito ay mas matindi kaysa sa kanyang galit. Sila ang mga anak ko. Ako ang nagpalaki sa kanila. Ikaw, nasaan ka noong kailangan ka namin? Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Mateo, na nangakong babalik, kinausap ni Alani si Manang Linda. Nakaupo sila sa beranda, ang hangin ay sariwa at ang mga bituin ay nagniningning. Manang, bumalik si Mateo, bulong ni Alani, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Nagulat si Manang Linda. Si Mateo, ang ama ng mga bata. Tumango si Alani. Gusto niyang kunin ang mga bata, Manang. Gusto niyang bumawi. Pero paano? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, hinawakan ni Manang Linda ang kamay ni Alani. Anak, hindi ko alam ang buong kwento ninyo, pero alam kong mahal na mahal mo ang mga anak mo. Kung sa tingin mo ay makakasama sa kanila ang pagdating niya, ipaglaban mo sila. Pero Manang, paano kung may karapatan siya? Tanong ni Alani, ang kanyang tinig ay nanginginig. Paano kung saktan niya ang mga bata? Hindi ko kakayanin. Walang makakasakit sa mga anak mo hanggat nandyan ka, Alani, sagot ni Manang Linda. Ikaw ang kanilang ina. Ikaw ang kanilang proteksyon. Magtiwala ka sa sarili mo. Ngunit ang mga salita ni Manang Linda ay hindi sapat upang pawiin ang takot sa puso ni Alani. Ang pagbabalik ni Mateo ay tila isang bagyo na muling darating sa kanyang buhay, at ngayon, hindi lang siya ang apektado, kundi pati na rin ang kanyang 4 na munting anghel. Kinabukasan, habang naglalaro ang mga bata sa bakuran, nakita ni Alani si Mateo na nakatayo sa labas ng bakod, pinagmamasdan sila. Ang kanyang mukha ay malungkot. Hindi niya mapigilan ang sarili na makaramdam ng kaunting awa. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi siya dapat maging mahina. Lumapit si Isla kay Alani, ang kanyang mga mata ay malaki at inosente. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Mama, bulong ni Isla, habang nakaturo kay Mateo, bakit po malungkot si Papa Mateo? Natigilan si Alani. Ang tanong ni Isla ay tila isang matalim na patalim na tumama sa kanyang puso. Papa Mateo. Paano niya nalaman? Nilingon niya si Mateo, na nakatitig sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at lungkot. Ang tanong ni Isla na bakit po malungkot si Papa Mateo, ay umalinggaw sa isip ni Mateo. Hindi niya akalain na sa kabila ng pagtatago ni Alani, mayroon ng koneksyon ang mga bata sa kanya. Ang pagtanggi ni Alani ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit, ngunit ang inosenteng tanong ng bata ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang muli silang mawala sa kanya. Kailangan niyang lumapit sa kanila, hindi bilang isang bilyonaryong nagmamay-ari ng lahat, kundi bilang isang tao na may tunay na hangaring makilala sila. Nalaman niya mula sa kanyang mga tauhan na mayroong isang community project sa Batangas na nangangailangan ng tulong, isang programa para sa mga bata. Ito ang kanyang pagkakataon. Kinabukasan, naroon si Mateo sa sentro ng komunidad, nakasuot ng simpleng t-shirt at jeans, at nagboluntaryo. Nagulat ang mga organizers nang makita ang isang kilalang Mateo Alcantara na nag-aalok ng tulong. Ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang makatulong sa mga bata. Ang kanyang layunin ay hindi pera, kundi presensya. Mateo, salamat sa pagdating, sabi ng isang organizer. Kailangan namin ng tulong sa pag-ayos ng library ng mga bata. Tumango si Mateo. Walang anuman. Masaya akong makatulong. Habang nag-aayos siya ng mga libro, nakita niya ang mga batang pumapasok sa silid. At doon, nakita niya si Alani na nagdala ng kanyang mga anak para sa programa. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila nagtataka kung bakit naroon si Mateo. Ngunit si Mateo ay ngumiti, isang iting puno ng pag-asa. Sinimula ni Mateo ang kanyang diskarte. Hindi niya nilapitan agad si Alani. Sa halip, lumapit siya sa mga bata. Nakita niya si Amara na nakaupo sa isang sulok, nagbabasa ng libro, tila nahihiya. Lumapit si Mateo ng dahan-dahan. Hay, malumanay niyang bati. Anong binabasa mo? Tumingala si Amara, ang kanyang mga mata ay malaki at may pagtataka. Ang kanyang mga mata ang mga mata niya.
Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Mateo ang kanyang sarili sa mga mata ng kanyang anak. Naramdaman niya ang matinding koneksyon. Kwento po ng prinsesa, bulong ni Amara, at nagpatuloy sa pagbabasa. Hindi sumuko si Mateo. Umupo siya sa tabi nito at nagbasa rin. Dahan-dahan, nagsimula siyang magkwento ng sarili niyang bersyon ng kwento, nagdaragdag ng mga nakakatawang detalye. Unti-unting napangiti si Amara. Pagkatapos, nagsimula na rin itong magtanong. Marunong po ba kayong magkwento, tito? Tanong ni Amara, ang kanyang tinig ay mas malakas na. Naman, sagot ni Mateo, ngumiti. Gusto mo bang magkwento ako ng tungkol sa isang matapang na prinsipe? Nagniningning ang mga mata ni Amara. Sa di kalayuan, nakita ni Mateo sina Isla, Laya at Dahlia na lumapit din, naakit sa kanilang pag-uusap. Nagsimula siyang magkwento at ang mga bata ay nakinig ng mabuti. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa kanyang tainga. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso, isang init na matagal nang nawala. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Alani ang lahat. Nakita niya kung paano nakikipag-ugnayan si Mateo sa kanyang mga anak. Ang kanyang pasensya, ang kanyang pagiging malambing, ang kanyang mga ngiti. Hindi ito ang Mateo na iniwan siya 6 na taon na ang nakakaraan. Ito ay isang Mateo na tila nagbago. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Mateo habang nakikipaglaro ito sa mga bata. Ang kanyang puso ay kumirot. Posible ba? Posible bang nagbago siya? Ngunit ang kanyang takot ay mas malaki kaysa sa kanyang pag-asa. Hindi niya maaaring kalimutan ang sakit na dinanas niya. Hindi niya maaaring ipahamak muli ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng programa, nagpasya si Mateo na ilibre ang mga bata ng ice cream. Sino ang gusto ng ice cream? Tanong ni Mateo, at agad na nagsigawan ang mga bata sa tuwa. Ako po. Ako po, sigaw ni Isla, na agad lumapit kay Mateo. Habang kumakain sila ng ice cream, si Isla, na palaging direkta, ang nagtanong. Tito Mateo, bakit po kayo malungkot noong isang araw? Ngumiti si Mateo. Nalulungkot lang si Tito Mateo, kasi nami-miss niya ang mga kaibigan niya. Bakit po kayo hindi na lang dito tumira? Para hindi na po kayo malungkot, sabi ni Isla, ang kanyang bibig ay puno ng ice cream. Natawa si Mateo. Gusto mo ba iyon? Opo. Para may papa na po kami, diretsong sabi ni Isla. Biglang natahimik ang paligid. Narinig ni Mateo ang pagkabigla sa tinig ni Alani na nakatayo sa di kalayuan. Nagkatinginan sila ni Alani. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila nagbabala. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Mateo sa kanyang hotel room, tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Sofia de la Cruz. Mateo, may balita ako tungkol kay Elias Soriano, sabi ni Attorney Sofia, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamadali. Nakita namin siya. Ngunit mayroon siyang koneksyon sa isang malaking pangalan sa industriya ng negosyo. Si Ricardo Lim. Ang kalaban ng Alcantara Group sa maraming deals. At tila may plano si Elias Soriano na umalis muli sa bansa. Kailangan nating kumilos agad. Naramdaman ni Mateo ang matinding kaba. Ricardo Lim? Ang kanyang pinakamalaking kalaban sa negosyo. At si Elias Soriano. Ang lahat ay tila nagiging malinaw. Ang kanyang diagnosis, ang pagkawala ng records, ang paglisan niya kay Alani at ngayon ang mga anak niya. Ang lahat ay tila konektado. Ang balita mula kay Attorney Sofia ay parang kidlat na tumama kay Mateo. Si Elias Soriano, konektado kay Ricardo Lim, ang kanyang matagal ng kalaban sa negosyo. Ang lahat ng kaba, pagdududa, at sakit na naramdaman niya sa loob ng 6 na taon ay tila nagkaroon ng isang malinaw na direksyon. Hindi ito simpleng pagkakamali, ito ay isang malalim na sabwatan. Ang kanyang pagiging infertile ay isang kasinungalingan. Ang pag-iwan niya kay Alani ay isang malaking trahedya na sinadya. Sofia, kailangan nating kumilos agad, utos ni Mateo, ang kanyang boses ay may matinding diin. Huwag nating hayaang makatakas si Soriano. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Agad na kumilos si Atchoy. Sofia. Sa tulong ng kanyang mga tauhan at ng private investigators, sinimulan nilang subaybayan si Soriano. Nalaman nila na nagtatago ito sa isang lumang warehouse sa labas ng Maynila, tila naghahanda para sa isang mabilis na pagtakas.
Ang impormasyon ay nagpapatunay sa kanyang hinala, may malalim na koneksyon si Soriano sa isang mas malaking operasyon. Kinagabihan kasama si Atty. Sofia at ang ilang security personnel, dumating si Mateo sa warehouse. Ang lugar ay madilim at tahimik, tila inabandona. Ang kaba sa dibdib ni Mateo ay hindi na dahil sa takot, kundi sa matinding pagkauhaw sa katotohanan. Gusto niyang malaman kung bakit. Bakit siya ginanito? Bakit niya pinaghiwalay ang isang pamilya? Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Ang amoy ng alikabok at lumang bakal ay bumalot sa kanila. Sa gitna ng warehouse, nakita nila si Ive Soriano, abala sa pag-aayos ng ilang dokumento. Mukha itong nagmamadali. Soriano, matigas na sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay umalinggaw sa buong warehouse. Nagulat si Ive Soriano. Napatigil ito sa kanyang ginagawa at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita si Mateo. NMT Alcantara? Anong ginagawa ninyo rito? Alam mo kung anong ginagawa ko rito, Elias, sagot ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alam mo ang lahat. Ang diagnosis ko. Ang mga records. Ang lahat ng kasinungalingan. Walang nagawa si Ive Soriano. Napilitan itong umamin. Sa simula ay pilit pa rin itong nagtatago sa likod ng mga salita, ngunit sa bawat tanong ni Mateo at sa bawat ebidensya na inilatag ni Atty. Sofia, unti-unting bumagsak ang kanyang depensa. Sinadya ko, Jimmy Alcantara, pag-amin ni Ive Soriano, ang kanyang tinig ay halos bulong. Pipinilit lang ako. Sinong pumilit sa'yo? Tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Sabihin mo ang totoo. Si Ingrid Ricardo Lim, sagot ni Ive Soriano, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Siya ang nag-utos sa akin. Gusto niyang sirain ang Alcantara Group. Gusto niyang mawala ka sa picture. Gusto niyang masira ang pangalan mo. Natigilan si Mateo. Si Ricardo Lim. Ang kanyang pinakamalaking kalaban sa negosyo. Ang lahat ay tila nagiging malinaw. Ang plano ni Lim ay hindi lang sirain ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kanyang personal na buhay. Ang pagiging infertile niya ay isang paraan para sirain ang kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya, para mawalan siya ng dahilan para lumaban. Bakit? Bakit mo ginawa to? Tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang buhay ni Alani. Pinaghiwalay mo kami. Pipera lang, Jimmy Alcantara, sagot ni Ive Soriano, ang kanyang mga mata ay nakayuko. Kailangan ko ng pera. At nag-alok si Ive Lim ng malaking halaga. Ang kanyang pag-amin ay parang isang suntok sa dibdib ni Mateo. Pera. Dahil lang sa pera, sinira niya ang lahat. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kinabukasan. Ang sakit na naramdaman niya ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. 6 na taon. 6 na taon ng pagdurusa, ng pag-iisa, ng pagsisisi. Lahat ay dahil sa kasinungalingan. Habang kinukuha ni Atty. Sofia ang lahat ng ebidensya, ang mga peking records, ang mga bank statements na nagpapatunay sa pagbabayad ni Lim kay Ive Soriano, si Mateo ay nakatayo doon, ang kanyang isip ay puno ng mga alaala. Ang araw na iniwan niya si Alani sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga pakiusap. Ang kanyang sakit. Ang lahat ng iyon ay nagbalik mas masakit kaysa dati. Ngunit kasabay ng sakit, mayroong isang bagong apoy na nag-alab sa kanyang puso. Ang apoy ng paghihiganti. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Alani at sa kanyang mga anak. Hindi niya hahayaang makatakas si Ricardo Lim at si Ive Soriano sa kanilang ginawa. Sofia, siguraduhin mong makukulong si Ive Soriano. Utos ni Mateo, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may matinding diin. At maghanda ka. Susunod si Ricardo Lim. Babayaran niya ang lahat ng ginawa niya. Tumango si Atty. Sofia. Nakuha na namin ang lahat ng kailangan namin, Mateo. Makakasuhan na natin sila. Pagkatapos ng lahat, umuwi si Mateo sa kanyang penthouse. Ang kanyang isip ay gulo, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Ang katotohanan ay lumabas na. Hindi siya infertile. Hindi siya ang may kasalanan.
Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang email. Nakita niya ang isang bagong email mula sa kanyang doktor, ang resulta ng kanyang bagong test. Binuksan niya ito at doon, malinaw na nakasulat, normal. Walang anumang indikasyon ng infertility. Isang malaking paghinga ang lumabas sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal nang nakapatong sa kanyang balikat ay tila unti-unting nawala. Ngunit kasabay nito, ang matinding pagsisisi ay muling bumalik. 6 na taon. 6 na taon na nawala. 6 na taon na hindi niya nakasama si Alani at ang kanyang mga anak. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang syudad. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga ilaw ng Batangas. Nakita niya sa kanyang isip si Alani, kasama ang 4 na bata, naglalaro sa parke, nagtatawanan. Ang kanyang mga anak. Ang mga anak na akala niya ay hindi niya kailanman magkakaroon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, kung saan naroon ang pulseras na nakita niya. Hindi ko kayo bibitawan muli, bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Hindi na ako muling aalis. Ang pagbabalik ni Mateo ay tila isang malaking alon na bumalik sa buhay ni Alani, nagbabanta na lunurin ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Ngunit ang kanyang pagkabigla ay mas matindi nang makita niya si Mateo na nakatayo sa kanyang pintuan, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga kamay ay maihawak na folder. Alani, kailangan nating mag-usap. Ngayon na, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay may matinding diin. Hindi na ito ang Mateo na puno ng pagmamakaawa. Ito ay isang Mateo na may determinasyon. Nag-aalangan si Alani, ngunit sa huli ay pinapasok niya si Mateo. Ang mga bata ay nasa kabilang kwarto, naglalaro. Ayaw niyang marinig nila ang anumang pagtatalo. Anong pag-uusapan natin? Malamig na tanong ni Alani habang nakatayo sila sa sala. Inilapag ni Mateo ang folder sa mesa. Alani, hindi ako infertile. Ang lahat ng sinabi sa akin ni Elias Soriano, 6 na taon na ang nakakaraan ay isang kasinungalingan. Isang malaking sabwatan. Nanlaki ang mga mata ni Alani. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Anong sinasabi mo? Nalaman ko ang lahat, Alani, patuloy ni Mateo, habang inilalabas ang mga dokumento. Si Ive Soriano ay binayaran ni Ricardo Lim, ang kalaban ng pamilya ko sa negosyo, para sirain ako. Para sirain ang pangalan ko, ang kumpanya ko. At ang pinakamalaking bahagi ng plano niya ay sirain ang personal kong buhay, para mawalan ako ng dahilan para lumaban. Ang diagnosis ko peke. Ang lahat ng iyon ay peke. Narinig ni Alani ang mga salita, ngunit tila hindi nagrehistro sa kanyang isip. Ang kanyang mundo ay umikot. Pek! Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng luha na inilabas niya sa loob ng 6 na taon ay dahil sa isang kasinungalingan. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan, sa mga araw na nalaman niyang buntis siya. Flashback. Naalala niya ang kanyang pagmamadali na tawagan si Mateo. Ang kanyang pag-asa na kapag nalaman niya ang tungkol sa sanggol, babalik siya. Mateo, buntis ako, bulong niya sa voicemail. Please, tawagan mo ako. Kailangan kitang makausap. Paulit-ulit siyang tumawag. Paulit-ulit siyang nag-text. Ngunit walang tugon. Ang kanyang mga mensahe ay tila nawawala sa hangin. Ang kanyang mga tawag ay hindi sinasagot. Naramdaman niya ang matinding sakit sa bawat pagkabigo. Sa huli, sumuko siya. Alam niyang ayaw na siyang makausap ni Mateo. Akala niya, dahil sa kanyang kipagkukulang, ayaw na ni Mateo sa kanya. End of flashback. Ngayon, narito si Mateo, sinasabi na ang lahat ay kasinungalingan. Ngunit bakit? Bakit hindi niya narinig ang mga tawag niya? Bakit hindi niya sinagot ang mga mensahe niya? Kasinungalingan, sabi ni Alani, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Kung totoo ang sinasabi mo, Mateo, bakit hindi mo ako sinagot noon? Bakit hindi mo ako tinawagan? Sinubukan kitang tawagan. Sinubukan kitang kausapin. Pero wala ka. Iniwan mo ako. Iniwan mo kami. Alani, hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Wala akong natanggap na tawag o mensahe mula sa iyo. Kung mayroon man, sigurado akong binlock nila ang lahat ng komunikasyon. Hindi ko alam na buntis ka.
Ang kanyang mga salita ay tila isang malaking sampal sa mukha ni Alani. Hindi siya naniwala. Ang kanyang takot ay mas malaki kaysa sa kanyang pag-unawa. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko, Mateo, sabi ni Alani, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang alam ko lang, iniwan mo ako. At ngayon, pagkatapos ng 6 na taon, bumalik ka, sinasabi mo na ang lahat ay kasinungalingan. Para ano? Para kunin ang mga anak ko. Hindi, Alani. Hindi ko sila kukunin. Gusto ko lang silang makilala. Gusto kong bumawi sa lahat ng nawala sa atin, pakiusap ni Mateo. Huwag kang lumapit sa kanila, Mateo, mariing sabi ni Alani, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huwag kang lalapit sa mga anak ko. Hindi ko hahayaang saktan mo sila. Hindi ko hahayaang saktan mo ulit kami. Nang gabing iyon, habang umiiyak si Alani sa kanyang kama, narinig niya ang mahinang katok sa kanyang pintuan. Si Amara. Mama, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Amara, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pag-aalala. Niyakap ni Alani ang kanyang anak ng mahigpit. Wala, anak. Masaya lang si Mama. Pero malungkot po ang mata ninyo, sabi ni Amara. At malungkot din po si Papa Mateo. Natigilan si Alani. Nakita mo siya? Tumango si Amara. Opo. Nakita ko po siya sa labas. Malungkot po siya. Bakit po siya malungkot, Mama? Hindi alam ni Alani ang isasagot. Ang inosenteng tanong ni Amara ay tila isang matalim na tumama sa kanyang puso. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak ang lahat ng sakit, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng paghihirap na dinanas niya? Kinabukasan, habang naglalakad si Alani papunta sa palengke, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot niya. Alani Reyes, sabi ng isang boses sa kabilang linya, isang boses na malamig at pamilyar. Nagulat ka ba sa pagbabalik ni Mateo Alcantara? Hindi pa tapos ang laro. At ang mga anak mo sila ang susunod kong target. Nanlaki ang mga mata ni Alani. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Elias Soriano. Ang boses niya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi siya makapaniwala. Paano? Paano niya nalaman ang numero niya? At ang mga anak niya? Sino ka? Pilit niyang tanong kahit na alam niya ang sagot. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng boses. Ang mahalaga, Alani, ay hindi mo kailanman magiging masaya. At ang mga anak mo, hindi sila magiging ligtas hanggat kasama mo si Mateo Alcantara. Biglang naputol ang tawag. Nanginginig si Alani. Ang kanyang isip ay gulo. Si Soriano. Ang boses niya. Ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang matinding takot. Ang lahat ng ito ay tila isang bangungot na nagiging totoo. Ang pagbabanta mula kay Soriano, na umabot mismo kay Alani, ay nagpatunay kay Mateo na hindi na ito simpleng personal na laban. Ito ay isang digmaan para sa kanyang pamilya. Ang pagtanggi ni Alani na lumapit siya sa mga bata ay nagbigay sa kanya ng matinding frustrasyon, ngunit alam niyang ito ay dahil sa takot, hindi sa kawalan ng tiwala. Kailangan niyang protektahan sila, at para magawa iyon, kailangan niyang ipakita sa mundo ang katotohanan. Nagpa siya si Mateo na umaksyon ng publiko. Sa tulong ni Atty. Sofia, nagdaos siya ng isang press conference. Ang mga kamera ay kumikislap at ang mga reporter ay nagkakagulo. Tumayo si Mateo sa harap ng microphone, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may matinding determinasyon. Magandang araw po sa inyong lahat, simula ni Mateo. Nandito po ako ngayon para ipahayag ang isang napakahalagang bagay sa aking buhay. 6 na taon na po ang nakalipas, ako po ay nabiktima ng isang kasinungalingan na sumira sa aking buhay. Sinabi po sa akin na ako ay infertile, at dahil po doon, kinailangan kong bitawan ang babaeng minahal ko, at ang pangarap kong magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit ngayon po, napatunayan na po na ang diagnosis na iyon ay peke. Isang malalim na sabuatan para sirain ako at ang aking negosyo. Huminto si Mateo sandali at tiningnan ang mga reporter. At ngayon po, gusto kong hanapin ang aking pamilya. Ang babaeng iniwan ko at ang aking mga anak. Mayroon po akong mga anak. 4 na anak na babae, na ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa kanila.
Ipaglalaban ko po ang aking karapatan bilang isang ama. At sisiguraduhin kong mananagot ang lahat ng nasa likod ng kasinungalingang ito. Ang balita ay agad na kumalat tulad ng apoy. Naging headline si Mateo Alcantara. Ang bawat pahayagan, bawat balita sa GCE ay pinag-uusapan ang kanyang kwento. Ang publiko ay nahati, may mga naniniwala at sumusuporta, ngunit mayroon ding mga nagdududa. Hindi nagtagal, nagsimulang umaksyon ang kampo ni Ricardo Lim at Ihi Soriano. Nagsimula silang magpakalat ng mga negatibong impormasyon tungkol kay Mateo. Lumabas ang mga lumang chismis tungkol sa kanyang pagiging ki-playboy noong kabataan, sinisiraan ang kanyang karakter, at sinasabi na ginagamit lang niya ang kwento para sa publicity at para kunin ang mga bata kay Alani. Mateo Alcantara, isang taong walang paninindigan. Iniwan ng babaeng mahal niya, ngayon babalik para sa mana. Iyon ang isang headline na nabasa ni Mateo. Ang mga komento sa social media ay mas masahol pa. Ito ay nagdulot ng mas malaking problema kay Mateo. Hindi lang siya nakikipaglaban sa batas, kundi pati na rin sa opinyon ng publiko. At ang pinakamahalaga sa pagdududa ni Alani. Sinubukan ni Mateo na kausapin muli si Alani. Nagkita sila sa isang neutral na lugar, sa isang maliit na cave sa Batangas. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahawakan. Alani, narinig mo na ang balita, simula ni Mateo. Kailangan nating mag-test. Para malaman ng lahat ang totoo. At para maprotektahan ko kayo. Ngunit umiling si Alani. Hindi, Mateo. Ayokong maging sentro ng atensyon ang mga anak ko. Ayokong maapektuhan sila ng gulo mo. Hindi mo sila maiintindihan. Pinoprotektahan ko sila sa loob ng 6 na taon. Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay nila. Pero Alani, ito ang tanging paraan para patunayan ang sarili ko. Para patunayan na ako ang ama nila. Para manalo tayo sa laban na ito. Laban mo yan, Mateo. Hindi laban ng mga anak ko, sigaw ni Alani, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko para lang mapalaki sila ng tahimik. At ngayon, bumalik ka at sisirain mo ang lahat. Hindi ko hahayaan. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagkabigo. Pero paano natin haharapin si Soriano at si Lim kung patuloy kang magtatago? Gusto mo bang patuloy silang gumawa ng masama sa atin? Mas gusto ko na ang tahimik na buhay namin, kahit mahirap, kaysa sa magulo at delikadong buhay na inaalok mo, mariing sagot ni Alani. Tumayo siya at tumalikod. Huwag kang lumapit sa kanila, Mateo. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang ng walang pahintulot ko. At umalis siya, iniwan si Mateo na nakatulala. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo ay patuloy na kumukuha ng lakas mula sa 2 taong nagtitiwala sa kanya, si Atty. Sofia at si Mang Tonyo. Sir Mateo, huwag po kayong susuko, sabi ni Mang Tonyo, isang araw habang naghahanda ng kape sa opisina ni Mateo. Alam ko po ang sakit na nararamdaman ninyo, pero ito po ang laban ng buhay ninyo. Ang pamilya ninyo. Alam ko, Mang Tonyo. Pero mahirap, sagot ni Mateo habang tinititigan ang litrato ni Alani at ng mga bata sa kanyang desk. Ayaw ni Alani. Natatakot siya. Natural lang po yan, sir. Pero sa dulo, alam kong makikita niya ang katotohanan, sabi ni Mang Tonyo na may ngiti. Nandito lang po kami susuporta sa inyo. Si Atty. Sofia naman ay patuloy na nagtatrabaho ng walang pahinga, nagtitipon ng mas maraming ebidensya laban kina Ihi Soriano at Ricardo Lim. Mateo, malakas ang kaso natin, sabi ni Atty. Sofia sa isang tawag. Pero asahan mo na lalaban sila. Gagamitin nila ang lahat ng paraan para sirain ka. Handa ako, Sofia, sagot ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Huwag lang silang gagalaw sa pamilya ko. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-imbestiga at pagpupulong sa kanyang mga abogado, sumakay si Mateo sa kanyang sasakyan. Ang mga ilaw ng syudad ay tila bumubulong ng babala. Pakiramdam niya ay may mali. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Habang nagmamaneho siya sa isang tahimik na kalsada, isang malaking truck ang biglang lumabas mula sa isang sulok, diretsong bumangga sa kanyang sasakyan. Napakabilis ng lahat. Narinig niya ang matinding ingay ng bakal na nagbabanggaan, ang pagbasag ng salamin, at ang matinding puwersa ng impact.
Ang kanyang mundo ay umikot at ang huling nakita niya bago mawalan ng malay ay ang pagyupi ng kanyang sasakyan. Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa dati para kay Alani. Hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Mateo, ang katotohanan tungkol sa peking diagnosis, at ang pagbabanta ni E. Soriano ay naglalaro sa kanyang isip. Sa kabila ng galit at pait, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Ang lahat ng ito ay konektado at alam niyang hindi lang si Mateo ang nasa panganib. Ang kanyang mga anak. Nang tumunog ang kanyang telepono sa kalagitnaan ng gabi, agad siyang napabangon. Ang caller guy ay attorney Sofia de la Cruz. Kinabahan siya. Hindi ito tatawag sa ganitong oras kung walang seryosong nangyari. Alani, si Mateo. Ang tinig ni attorney Sofia ay basag at puno ng pagkabahala. Nagkaroon siya ng aksidente. Malubha. Nasa ospital siya ngayon. Para itong isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Nagulantang si Alani. Aksidente. Malubha. Ang lahat ng galit at pagtatago ay biglang naglaho, napalitan ng matinding takot at pangamba. Ang lalaking sinubukan niyang itulak palayo ay nasa panganib. Ang lalaking minahal niya ng higit sa lahat. Walang pag-aalinlangan, bumangon si Alani at nagmadaling lumabas ng bahay. Si Manang Linda, na nakarinig ng ingay, ay lumabas din at nagtanong kung anong nangyari. Mabilis na ipinaliwanag ni Alani ang sitwasyon at humingi ng tulong upang bantayan ang mga bata. Agad namang pumayag si Manang Linda. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang nagmamaneho siya papunta sa ospital sa Maynila. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang mga alaala ni Mateo, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga pangarap ay nagsimulang magbalik. At sa bawat alaala, lalong lumalalim ang kanyang pagsisisi. Nang makarating siya sa ospital, hinanap agad niya ang emergency room. Nakita niya si attorney Sofia na nakatayo sa labas ng isang kwarto, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Attorney Sofia, si Mateo, tanong ni Alani, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kakalabas lang niya sa operating room, Alani, sagot ni attorney Sofia, ang kanyang tinig ay mahina. Malubha ang kanyang mga sugat, pero matatag naman ang kanyang kondisyon. Nagpapagaling pa siya. Pumasok si Alani sa kwarto. Nakita niya si Mateo na nakahiga sa kama, balot ng benda, at may mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang hininga ay mahina. Ang imahe ng malakas at matatag na Mateo ay naglaho, napalitan ng isang taong nanghihina at sugatan. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay umagos na sa kanyang mga mata. Napaluhod siya sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Mateo. Malamig ito. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi niya kayang ilarawan. Ang lahat ng galit, lahat ng pait, lahat ng pagtatago ay naglaho. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding pagmamahal. Mahal niya pa rin si Mateo. Mahal na mahal. At ang ideya na mawawala siya sa kanya ay higit pa sa kanyang kakayahang tiisin. Mateo, bulong niya, ang kanyang tinig ay basag. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Habang si Alani ay nasa ospital, naganap ang isang nakakagulat na insidente sa Batangas. Si E. Soriano, na sa paano man ay nakatakas mula sa kustodya o nakakuha ng piyansa, ay nagpasya na samantalahin ang pagkakataon. Alam niyang wala si Alani at ito ang perpektong pagkakataon para tuparin ang kanyang banta. Tahimik na lumapit si E. Soriano sa bahay ni Alani, kasama ang 2 tauhan. Ang kanyang layunin ay maliwanag, saktan ang mga bata, upang saktan si Alani at lalong guluhin si Mateo. Ang kanyang target? Si Dahlia, ang pinakabunso. Ngunit hindi niya alam na si Manang Linda, na nagbabantay sa mga bata, ay may matalas na pakiramdam. Narinig niya ang kakaibang ingay mula sa labas. Nagtago siya at nakita si E. Soriano na nagtatangka na pumasok sa bintana ng kwarto ng mga bata. Agad na sumigaw si Manang Linda. Hoy! Anong ginagawa ninyo dyan? Nagulat si E. Soriano. Nagsimula siyang tumakbo, ngunit hindi bago niya nagawa na takutin si Dahlia. Ang munting bata ay nagising mula sa kanyang pagtulog, nakita ang figura ni E. Soriano sa bintana, at nagsimulang umiyak ng malakas. Pagbalik ni Alani sa Batangas, pagkatapos ng ilang oras sa ospital kasama si Mateo,
ang kanyang puso ay puno pa rin ng pangamba. Ngunit pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Manang Linda na mailuha sa mga mata. Alani, muntik na, sabi ni Manang Linda, ang kanyang tinig ay nanginginig. Si Iay Soriano. Sinubukan niyang kunin si Dahlia. Nagising si Dahlia. Ngayon, nasa ospital siya. Na-shock. Nanlaki ang mga mata ni Alani. Ang kanyang mundo ay umikot. Si Dahlia. Ang kanyang bunso. Ang kanyang takot ay nangingibabaw sa lahat. Agad siyang tumakbo papunta sa ospital sa Batangas. Nakita niya si Dahlia na nakahiga sa kama, umiiyak at nakakatulog na may panginginig. Ang inosenteng mukha ng kanyang anak ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay nahati. Ito ang kinatatakutan niya. Ang lahat ng ito ay dahil sa nakaraan, sa mga lihim, at sa mga taong gustong sirain sila. Hindi na niya maaaring itago ang mga bata. Hindi na niya maaaring takasan ang katotohanan. Samantala, sa ospital sa Maynila, dahan-dahang nagmulat ang mga mata ni Mateo. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. At doon, sa gilid ng kanyang kama, nakita niya si Alani. Ang kanyang mukha ay basa sa luha, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at sakit. Nandoon siya. Hindi siya iniwan. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang butil ng pag-asa ang nag-alab sa puso ni Mateo. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ni Mateo. Ang unang naramdaman niya ay ang matinding sakit sa kanyang katawan, ngunit mas matindi ang pagkabigla nang makita niya si Alani. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang mukha ay namumugto sa pag-iyak, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nandoon siya. Hindi siya iniwan. Alani, mahina niyang sambit, ang kanyang tinig ay basag. Agad na napatingin si Alani sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Mateo! Gising ka na. Niyakap niya si Mateo ng mahigpit, ngunit dahan-dahan lang dahil sa mga sugat nito. Anong nangyari? Tanong ni Mateo, habang pilit na inaalala ang mga huling sandali bago ang aksidente. Inatake ka, sagot ni Alani, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sinadya. Si Iay Soriano at si Ricardo Lim. Sinubukan nilang saktan din ang mga bata, Mateo. Si Dahlia, na-shock. Nasa ospital siya sa Batangas ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Si Dahlia. Ang kanyang bunso. Ang galit ay agad na bumalot sa kanya, mas matindi kaysa sa sakit na nararamdaman niya. Hindi ko hahayaang saktan nila kayo, mariing sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Alani. Poprotektahan ko kayo. Sa anumang paraan. Tiningnan ni Alani si Mateo, at sa kanyang mga mata, nakita ni Mateo ang pagod at takot. Mateo, natatakot ako, bulong ni Alani. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ang lahat ng ito. Ang mga bata sila ang pinakamahalaga sa akin. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Alani. Hindi ka na mag-iisa, Alani. Hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo magpapatalo. Lalaban tayo. Magkasama. Sa mga oras na iyon, ang lahat ng pagdududa at pait sa pagitan nila ay tila naglaho, napalitan ng isang bagong pagkakaisa at pagtitiwala. Makalipas ang ilang araw, nang medyo nakakabawi na si Mateo, nagpasya silang dalhin si Dahlia sa isang mas magandang ospital sa Maynila, kung saan mas maibibigay ang kailangan nitong atensyon. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng mas malalim. Alani, kailangan nating gawin ang FIC test, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay malumanay. Alam kong mahirap, pero ito ang tanging paraan para patunayan sa lahat na ako ang ama nila. Para magkaroon tayo ng legal na karapatan na protektahan sila mula kay Soriano at Lim. Tiningnan ni Alani si Mateo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ang pag-atake kay Dahlia ay nagpabago sa kanyang pananaw. Hindi na niya maaaring itago ang mga bata. Hindi na niya maaaring mag-isa sa laban na ito. Sige, Mateo, sagot ni Alani, ang kanyang tinig ay mahina. Gawin natin. Para sa mga bata. Ang desisyon ni Alani ay nagbigay ng malaking pag-asa kay Mateo. Ito ang unang hakbang tungo sa pagbuo muli ng kanilang pamilya. Nang sumunod na araw, sa isang pribadong laboratorio, naganap ang FIC test.
Si Mateo, Alani, at ang apat na bata, sina Amara, Isla, Laia at Dahlia ay naroon. Ang hangin ay puno ng tensyon. Si Mateo ay nanginginig, hindi dahil sa sakit ng kanyang mga sugat, kundi sa kaba. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang kumpirmasyon na matagal na niyang hinahanap. Habang kinukuha ang sample mula sa mga bata, pinagmamasdan ni Mateo ang bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga mata. Ang lahat ng ito ay sumisigaw ng isang katotohanan na matagal nang inilihim. Niyakap niya si Amara, na nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Huwag kang mag-alala, anak, bulong ni Mateo. Magiging maayos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta. Si Mateo at Alani ay magkasamang naghihintay sa opisina ni Atty. Sofia. Ang sobre ay nakapatong sa mesa, tila isang bomba na anumang oras ay sasabog. Ang tibok ng puso ni Mateo ay halos marinig niya. Dahan-dahang kinuha ni Atty. Sofia ang sobre at binuksan ito. Kinuha niya ang papel at inabot kina Mateo at Alani. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang hawak ang papel. Tiningnan niya si Alani na nakatitig din sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Sabay nilang tiningnan ang resulta. ZFE Paternity Test Results, 79.9% probability of paternity. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. 79.9%. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Naramdaman niya ang matinding ginhawa at kagalakan, ngunit kasabay nito ang matinding pagsisisi. 6 na taon. 6 na taon na nawala. Tiningnan niya si Alani. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Mateo ang isang bagong pag-asa. Isang pag-asa para sa kanilang pamilya. Niyakap niya si Alani ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay dumaloy sa balikat nito. Mga anak ko, bulong ni Mateo. Sila ang mga anak ko. Opo, Mateo, sagot ni Alani, ang kanyang tinig ay basag. Mga anak natin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at paghihirap ay tila naglaho. Ang tanging naramdaman nila ay ang init ng pagmamahalan at ang pag-asa para sa isang bagong simula. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pag-uwi ni Mateo sa kanyang penthouse, tumunog ang kanyang cellphone. Isang balita ang lumabas sa social media. Isang lumang video. Ang video ng paghihiwalay nila ni Alani sa ilalim ng ulan. Ngunit ngayon, mayroon itong voice-over. Ang tinig ni Ihe Soriano. Panoorin ninyo ang Mateo Alcantara na ito, sabi ng tinig ni Ihe Soriano, puno ng pagkasuklam. Ang taong ito ay iniwan ang babaeng mahal niya dahil sa kanyang sariling kapintasan. Ngayon, nagbabalik siya, sinisira ang buhay ng isang inosenteng ina at ang kanyang mga anak. Hindi siya karapat-dapat sa anumang pagtitiwala. Siya ay isang sinungaling. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi siya makapaniwala. Sinubukan ni Ihe Soriano na sirain siya sa mata ng publiko gamit ang kanilang pinakamasakit na alaala. Ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Ang video na ipinakalat ni Ihe Soriano ay tila isang malaking suntok sa mukha ni Alani. Ang mga komento sa social media ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Ihe Soriano. Ang mga tao ay naghuhusga, hindi alam ang buong kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya magtatago. Hindi na siya magpapatalo. Mayroon na siyang Mateo. At mayroon na siyang mga anak na kailangan niyang protektahan. Alani, handa ka na ba? Tanong ni Mateo, habang nakatayo sila sa labas ng studio ng isang sikat na morning show. Nagpasya silang doon ilabas ang katotohanan, upang marinig ng mas maraming tao. Huminga ng malalim si Alani. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Handa na ako, Mateo. Para sa mga anak natin. Pumasok sila sa studio. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanila. Ang mga host ay nakangiti, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Nagsimula ang panayam. Alcantara, Dina Reyes, simula ng host. Marami po kaming katanungan tungkol sa mga lumabas na balita. Totoo po ba na kayo ay nagkaroon ng peking diagnosis?
At totoo po ba na mayroon kayong 4 na anak na babae na ngayon nyo lang nalaman? Ngumiti si Mateo. Opo. Ang lahat po ng iyan ay totoo. At nandito po kami ngayon para ilabas ang buong katotohanan. Ipinaliwanag ni Mateo ang lahat, ang peking diagnosis, ang sabwatan ni Elias Soriano at Ricardo Lim, ang kanyang pag-alis, at ang kanyang paghahanap sa katotohanan. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng emosyon. At ngayon po, sabi ni Mateo habang inilalabas ni Atty. Sofia ang mga dokumento, narito po ang mga ebidensya. Ang mga peking medical records, ang mga bank statements na nagpapatunay sa pagbabayad ni Ing Ilim kay Izzy Soriano, at ang pinakamahalaga ang resulta ng AT test na nagpapatunay na ako po ang ama ng 4 na anak ni Alani. Biglang nagkaroon ng gulo sa likuran. Pumasok si Elias Soriano at Ricardo Lim, kasama ang kanilang mga abogado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Kasinungalingan, sigaw ni Soriano. Ang lahat ng sinasabi nila ay kasinungalingan. Ginagamit lang nila ang kwentong ito para sa publicity. Si Mateo Alcantara ay isang sinungaling. At ang babaeng iyan, si Alani Reyes, ay isang oportunista. Narinig ni Alani ang mga salita ni Soriano. Naramdaman niya ang matinding galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya magtatago. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng direkta kay Soriano. Hindi ako oportunista, Soriano, matigas na sabi ni Alani, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ako ay isang ina. Isang inang naghirap para lang mapalaki ang kanyang mga anak. 6 na taon akong nag-isa, nagtatago sa sakit na dinanas ko dahil sa kasinungalingan mo. Alam mo ba kung anong hirap ang dinanas ko? Ang mga gabi na umiiyak ako, nag-iisip kung paano ko bubuhayin ang aking mga anak. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Ang lahat ng iyon ay dahil sa'yo. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw sa buong studio. Ang mga host ay tahimik, ang mga reporter ay nakatitig sa kanya. Hindi ko kailanman ginusto ang lahat ng ito, patuloy ni Alani, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya umiiyak. Ang tanging gusto ko ay isang tahimik na buhay para sa aking mga anak. Ngunit ngayon, dahil sa inyo, nasa panganib sila. Sinubukan mong saktan ang aking anak. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya ko. Lumapit si Mateo kay Alani, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Si Atty. Sofia naman ay nagbigay ng mga karagdagang ebidensya, nagpapatunay sa lahat ng sinabi ni Mateo at Alani. Ang mga dokumento, ang mga testimonya ng mga saksi, ang lahat ay nagtuturo kina Soriano at Ricardo Lim. Ang lahat po ng ebidensya ay nagpapatunay sa sabwatan ni Elias Soriano at ni Ricardo Lim, sabi ni Atty. Sofia. Sila po ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang peking diagnosis, ang pagtatangka na sirain ang buhay ni MB Alcantara, at ang pagtatangka na saktan ang kanyang pamilya. Nang makita ni Soriano na wala na siyang kawala, nagsimula siyang magwala. Hindi ito totoo. Ginagamit lang nila ako. Si Ricardo Lim ang may kagagawa ng lahat. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pulis na naroon na ay agad na lumapit at inaresto si Soriano. Habang kinakalagad siya palabas, lumingon siya kina Mateo at Alani, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi kayo magiging masaya, sigaw ni Soriano, ang kanyang tinig ay puno ng pagkasuklam. Hindi kayo kailanman magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Mananatili ang sumpa sa inyo. Ngunit hindi na pinansin ni Mateo at Alani ang kanyang mga salita. Magkahawak kamay sila, nakatitig sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamalaking hadlang ay nalampasan na nila. Ang pagkakakulong ni Elias Soriano at ang pagkakabunyag ng buong sabwatan ni Ricardo Lim ay nagbigay ng malaking ginhawa kay Mateo. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paghilom ng kanyang pamilya, lalo na ang pagbawi sa mga taon na nawala sa kanila. Ang kanyang mga sugat sa katawan ay dahan-dahang gumagaling, ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay mas malalim. Sa mga sumunod na linggo, ginugo ni Mateo ang halos lahat ng kanyang oras sa ospital, kasama si Dahlia. Ang munting bata ay dahan-dahang nakakabawi mula sa shock,
at ang kanyang presensya ay nagbigay ng malaking pag-asa kay Mateo. Araw-araw, nagbabasa siya ng mga kwento sa kanya, kumakanta ng mga kanta, at naglalaro ng mga simpleng laro. Sa bawat ngiti ni Dahlia, naramdaman ni Mateo ang matinding pagmamahal na matagal niyang inakala na hindi niya kailanman mararanasan. Isang hapon, habang nagbabasa si Mateo ng kwento kay Dahlia, lumapit si Amara, ang panganay. Tahimik itong umupo sa tabi ni Mateo at nakinig. Nang matapos ang kwento, tiningnan ni Amara si Mateo. Papa Mateo, bulong ni Amara, ang kanyang tinig ay malumanay. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Amara ng si Papa. Naramdaman ni Mateo ang matinding init sa kanyang puso. Bakit, anak? Tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Totoo po ba na kayo ang papa namin? Tanong ni Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagdududa. Ngumiti si Mateo. Opo, anak. Ako ang papa ninyo. At mahal na mahal ko kayo. Niyakap ni Amara si Mateo ng mahigpit. Mahal din po namin kayo, papa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit, ay sulit. Ang pagtanggap ng kanyang mga anak ay ang pinakamalaking regalo. Ang paghilom ni Dahlia ay naging mabilis. Nang makalabas na siya sa ospital, nagpasya si Mateo na manatili muna sa Batangas. Hindi na siya bumalik sa Maynila. Ang kanyang kumpanya ay kayang patakbuhin ng kanyang mga tauhan, at ang tanging gusto niya ay bumawi sa nawalang oras kasama ang kanyang pamilya. Araw-araw, ginugol ni Mateo ang kanyang oras sa mga bata. Dinala niya sila sa beach, nagtayo sila ng sandcastles, naglaro ng bola at nagkwento ng mga adventures. Tinuruan niya si Amara kung paano magbasa ng mas komplikadong libro, si Isla kung paano maglaro ng chess, si Laya kung paano magpinta, at si Dahlia kung paano magdrawing. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bagong sigla sa buhay ng mga bata. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Alani sa simula ay nag-aalangan pa rin. Nakikita niya ang pagbabago kay Mateo, ang kanyang pagiging malambing at pasensyoso. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay malalim. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, nag-usap sina Mateo at Alani sa beranda. Ang hangin ay sariwa at ang mga bituin ay nagniningning. Alani, alam kong hindi madali ang lahat ng ito, simula ni Mateo. Alam kong marami akong kasalanan sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Kung alam ko lang ang totoo, hindi ko kayo iiwan. Tiningnan ni Alani si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napakasakit, Mateo. Ang sakit ng bawat araw na mag-isa ako. Ang sakit ng bawat tanong ng mga bata tungkol sa kanilang ama. Ang sakit ng pagdududa sa sarili ko. Alam ko, Alani. At wala akong araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng iyon, sagot ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Pero ngayon, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Gusto kong bumawi sa lahat. Gusto kong maging isang pamilya tayo. Huminga ng malalim si Alani. Ang kanyang puso ay nahahati. Ang kanyang isip ay nagsasabi na maging maingat, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi na magtiwala. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Mateo. Ang kanyang pagbabago ay totoo. Mateo, sabi ni Alani, ang kanyang tinig ay mahina. Mahirap. Pero susubukan ko. Susubukan kong magpatawad. Para sa mga anak natin. At para sa atin. Niyakap ni Mateo si Alani ng mahigpit. Naramdaman niya ang init ng kanyang katawan, ang lambot ng kanyang buhok. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagong pag-asa. Ang pagpapatawad ni Alani ay ang pinakamalaking hakbang tungo sa kanilang paghilom. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumuo sina Mateo at Alani ng mga bagong alaala. Magkasama silang nagluluto ng hapunan, ang mga bata ay tumutulong sa paghahanda. Nagtatanim sila ng mga gulay sa kanilang maliit na hardin, at ang mga bata ay masayang nagdidilig. Ang kanilang bahay ay puno ng tawa at pagmamahalan. Isang gabi, habang nagbabasa si Mateo ng kwento sa mga bata, si Alani ay nakaupo sa tabi niya, pinagmamasdan sila. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Mateo, habang nakatingin ito sa kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit may isang bagay na nagpapaisip kay Mateo.
Ang buhay sa Batangas ay simple at tahimik, ngunit alam niyang mas marami siyang maibibigay sa kanyang mga anak sa Maynila. Mas magandang edukasyon, mas maraming oportunidad. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Alani, naglakas loob si Mateo na magtanong. Alani, gusto kong magtanong. Paano kung lumipat kayo sa Maynila? Mas marami akong maibibigay sa mga bata doon. Mas magandang eskwelahan, mas maraming resources. Mas magiging ligtas din sila doon. Natigilan si Alani. Tiningnan niya si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalangan. Ang Batangas ang kanyang tahanan. Ito ang lugar kung saan niya itinatayo ang kanyang buhay ng mag-isa. Ang ideya na iwanan ang lahat ng iyon ay mahirap. Mateo, hindi ko alam, sagot ni Alani, ang kanyang tinig ay mahina. Dito kami nagsimula. Dito kami nagkaroon ng kapayapaan. Hindi ko alam kung kaya kong iwanan ang lahat ng ito. Ang tanong ni Mateo tungkol sa paglipat sa Maynila ay nagpabalisa kay Alani. Ang Batangas ang kanyang kanlungan, ang lugar kung saan niya itinayo ang kanyang buhay mula sa abo. Dito niya pinrotektahan ang kanyang mga anak at dito niya natagpuan ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang ideya na iwanan ang lahat ng ito ay mahirap. Ngunit ang mga salita ni Mateo tungkol sa mas magandang kinabukasan para sa mga bata ay patuloy na umalingaw sa kanyang isip. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, naglakas loob si Alani na kausapin ang kanyang mga anak. Mga anak, may gusto akong itanong sa inyo. Simula niya, ang kanyang tinig ay malumanay. Paano kung lumipat tayo sa Maynila? Sa tabi ni Papa Mateo. Agad na nagniningning ang mga mata ng mga bata. Talaga po, Mama, sigaw ni Isla, puno ng tuwa. Makakasama na po namin si Papa Mateo araw-araw. Opo, Mama. Gusto po namin sa Maynila, sabi ni Laya, habang niyayakap si Alani. Si Amara, ang panganay, ay tahimik na ngumiti. Kung saan po kayo masaya, Mama, doon din po kami masaya. Pero masaya po kami kung kasama namin si Papa Mateo. Ang kanilang mga tugon ay nagbigay ng malaking ginhawa kay Alani. Ang kanilang kaligayahan ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling takot. Naramdaman niya ang isang bagong pag-unawa. Ang pamilya ay hindi tungkol sa lugar, ito ay tungkol sa mga taong kasama mo, ang pagmamahalan na pinagsasaluhan ninyo. Ang kanilang tahanan ay kung nasaan sila magkasama. Pagkatapos, kinausap ni Alani si Manang Linda. Nagkita sila sa maliit na tindahan ni Manang Linda habang nag-iinom ng kape. Manang, nagtanong si Mateo kung gusto naming lumipat sa Maynila, sabi ni Alani, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalangan. Ngumiti si Manang Linda. At anong sabi mo? Hindi ko alam, Manang. Dito ako nagsimula ulit. Dito ako nagkaroon ng kapayapaan. Pero ang mga bata masaya sila sa ideya. Alani, ang kapayapaan ay hindi sa lugar, kundi sa puso, sabi ni Manang Linda habang hinahaplos ang kamay ni Alani. Nakita ko ang pagbabago kay Mateo. Nakita ko kung gaano niya kamahal ang mga anak mo. At nakita ko kung gaano siya nagsisisi. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon at kung masaya ang mga bata, bakit hindi? Hindi ka na mag-iisa. May kasama ka na. Pero Manang, paano kung bumalik ang lahat ng sakit? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, sagot ni Manang Linda. Hindi ka na ang dating Alani na madaling masaktan. Mas matatag ka na ngayon. At mayroon ka ng pamilya na ipaglalaban ka. Magtiwala ka sa sarili mo. At magtiwala ka sa pagmamahal. Ang mga salita ni Manang Linda ay tila isang malaking pamatid gutom sa kanyang pagdududa. Tama siya. Panahon na para magtiwala. Panahon na para buuin ang kanilang pamilya. Nang gabing iyon, kinausap ni Alani si Mateo. Mateo, pumapayag ako, sabi ni Alani, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Lilipat kami sa Maynila. Pero may isang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ano yon, Alani? Gagawin ko ang lahat. Gusto kong magkaroon tayo ng isang maliit na seremonya dito sa Batangas, sabi ni Alani. Isang simpleng pagtitipon kasama ang mga taong nagmamahal sa atin. Para opisyal na nating ipahayag na tayo ay isang pamilya. Hindi kailangan ng ingranding kasal. Ang kailangan lang ay ang pagmamahalan at pangako. Niyakap ni Mateo si Alani ng mahigpit. Salamat, Alani. Salamat.
Ito ang pinakamagandang balita na narinig ko. Nagsimula silang magplano ng seremonya. Simple lang. Isang maliit na pagtitipon sa tabing dagat, kung saan sila unang nagkakilala. Ang mga bata ay tuwang-tuwa sa ideya. Tinulungan nila si Alani sa paggawa ng mga dekorasyon, at si Mateo naman ay abala sa pag-aayos ng mga upuan at pagkain. Ang kanilang bahay ay puno ng tawa at paghahanda. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa labas, pinagmamasdan sila ni Alani mula sa bintana. Nakita niya si Mateo na nagtuturo kay Amara kung paano maglaro ng basketball, habang sina Isla, Laia at Dahlia ay naghahabulan sa paligid nila. Ang kanilang mga tawa ay umalinggaw sa buong bakuran. Naramdaman ni Alani ang matinding kapayapaan sa kanyang puso. Ito ang pamilya na matagal na niyang pinangarap. Hindi ito perpekto, may mga sugat pa rin mula sa nakaraan, ngunit puno ito ng pagmamahalan, pagpapatawad at pag-asa. Ang kanyang mga anak ay masaya. At siya, sa wakas, ay masaya rin. Lumapit si Mateo kay Alani, niyakap siya mula sa likuran. Masaya ka ba, Alani? Bulong niya. Tumango si Alani. Mateo. Masaya ako. Napakasaya. Dumating ang araw ng seremonya. Ang tabing dagat ay pinalamutya ng mga bulaklak at ilaw. Ang mga kaibigan at pamilya ay naroon, kasama na si Manang Linda at Adeng. Sofia. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay nagniningning. Habang naghahanda sila para sa seremonya, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang babaeng reporter na may dalang kamera at microphone ay biglang sumulpot. M. Alcantara, De Reyes, sabi ng reporter, ang kanyang tinig ay matalim. Totoo po ba ang mga balita tungkol sa inyong nakaraan? Ang tungkol kay Z.A. Soriano at sa Peking diagnosis? At ang tungkol sa mga anak ninyo na ngayon nyo lang nalaman? Nanlaki ang mga mata ni na Mateo at Alani. Ang kanilang puso ay kumabog ng malakas. Ang kanilang espesyal na araw ay tila sinisira ng nakaraan. Ang biglaang pagdating ng reporter ay tila isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng mainit na seremonya. Ang mga tanong nito ay matatalim, pilit na binabalik ang mga sugat ng nakaraan. Naramdaman ni Alani ang matinding kaba, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Nandoon si Mateo, nakatayo sa tabi niya, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Mateo C. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng kamay ni Alani. Alam niyang natatakot ito. Ngunit hindi niya hahayaang sirain ng sinuman ang araw na ito. Huminga siya ng malalim at humarap sa reporter. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may matinding otoridad. Miss, simula ni Mateo, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, naiintindihan ko ang inyong trabaho. Ngunit ang araw na ito ay para sa aming pamilya. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na. Ang mga taong may kagagawa nito ay nasa likod na ng rehas. Tiningnan niya si Alani at pagkatapos ay ang kanyang mga anak na nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan sila. Ang lahat ng pinagdaanan namin ay nagpatunay lang ng isang bagay, na ang pagmamahal ay mas matindi kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang pamilya ay hindi tungkol sa kung sino ang nagkamali o kung sino ang nagdusa. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, paghilom at pagbuo ng isang bagong simula. Hindi po kami perpekto, patuloy ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Marami kaming pinagdaanan. Maraming sakit. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagturo sa amin kung gaano kahalaga ang bawat isa sa amin. Ang mga anak ko sila ang aking buhay. At si Alani siya ang aking tahanan. Alanis Lee. Narinig ni Alani ang mga salita ni Mateo. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi sa pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kagalakan. Ang lalaking iniwan siya ay ngayon ay nakatayo sa tabi niya, ipinaglalaban sila, at ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa harap ng lahat. Lumapit si Alani sa microphone, ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kamay ni Mateo. Tama po si Mateo, simula ni Alani, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Maraming beses akong nagduda. Maraming beses akong natakot. Pero sa bawat pagsubok, napatunayan sa akin na ang pagmamahal ay sapat na. Ang aming pamilya ay hindi binuo ng dugo, kundi ng pagmamahal, pagpapatawad at pagtitiwala.
Tiningnan niya ang reporter, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi po namin kailangan ang pagtanggap mula sa iba. Ang tanging kailangan namin ay ang pagmamahalan sa isa't isa. At ngayon, sa araw na ito, ipinapahayag namin na kami ay isang pamilya. Isang pamilya na matatag, matapang at puno ng pag-asa. Ang mga salita ni na Mateo at Alani ay umalinggaw sa hangin. Ang mga reporter ay tahimik. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay pumalakpak, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at kagalakan. Ang seremonya ay nagpatuloy. Hindi na ito isang simpleng pagtitipon, ito ay isang pagpapatunay ng kanilang pagmamahalan at katatagan. Nagpalitan sina Mateo at Alani ng mga simpleng pangako, ngunit puno ng kahulugan. Alani, sabi ni Mateo, habang nakatitig sa kanyang mga mata, pinapangako ko na hindi na ako muling aalis. Poprotektahan ko kayo. Mamahalin ko kayo. At sisiguraduhin kong magiging masaya tayo sa bawat araw ng ating buhay. Mateo, sagot ni Alani, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal, pinapangako ko na magtitiwala ako sa iyo. Mamahalin kita. At bubuo tayo ng isang pamilya na puno ng pagmamahalan at pagpapatawad sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang mainit na halik ang kanilang pinagsaluhan, habang ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa paligid nila, sumisigaw ng tuwa. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa kanilang tainga. Makalipas ang ilang taon, ang pamilya Alcantara Reyes ay lumago at naging mas matatag. Lumipat sila sa isang malaking bahay sa Maynila, kung saan mas malapit si Mateo sa kanyang trabaho at mas maganda ang mga paaralan para sa mga bata. Ngunit hindi nila kailanman nakalimutan ang kanilang pinagmulan sa Batangas. Madalas silang bumalik doon, bumibisita kay Manang Linda, at nagre-reminisce sa mga alaala. Si Mateo ay naging isang huwarang ama at asawa. Ang kanyang pagiging workaholic ay napalitan ng pagiging family-oriented. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagtuturo sa kanyang mga anak, paglalaro sa kanila, at pagsuporta kay Alani sa lahat ng kanyang ginagawa. Si Alani naman ay naging mas kumpiyansa at masaya. Ang kanyang mga sugat ay gumaling na at ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Isang patunay na ang pagmamahal ay kayang lampasan ang anumang pagsubok, anumang kasinungalingan at anumang sakit. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagpapatawad at pagtitiwala. At sa bawat araw na lumilipas, pinatunayan ni na Mateo at Alani na ang kanilang pagmamahal ay panghabang buhay. Ang huling eksena ay nagpapakita sa pamilya Alcantara Reyes na nakatayo sa tabing dagat sa Batangas, ang araw ay papalubog, at ang kalangitan ay puno ng mga kulay. Si Mateo at Alani ay magkahawak kamay, habang ang apat na bata ay naghahabulan sa buhangin, ang kanilang mga tawa ay umalingaw sa hangin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan at pag-asa, nakatingin sa isang hinaharap na puno ng pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo at Alani. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pagkawala, ngunit higit sa lahat, ng pagmamahal at paghilom. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa paglaan ng inyong oras at puso upang pakinggan ang kwentong ito. Sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok na hinarap ni na Mateo at Alani, kasama ko kayo sa paghinga, sa pagdama ng bawat emosyon. Bilang inyong manunulat, malalim ang aking pasasalamat sa inyong pagtanggap at pagsuporta. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay hindi lamang isang paglalakbay ng mga tauhan, kundi pati na rin ang aking sarili. Bawat salita, bawat eksena, ay pinanday mula sa pag-asa na ang tunay na pagmamahal ay may kapangyarihang magpagaling ng anumang sugat. Nais kong ibahagi sa inyo ang paniniwalang kahit gaano kalalim ang nakaraan, at gaano man kalaki ang pagkakamali, palaging may pag-asa para sa pagpapatawad at isang bagong simula. Ang pag-ibig sa huli ang mananaig. Hindi lang ito tungkol sa romansa, kundi sa pagmamahal sa pamilya, sa kapwa, at sa kakayahang magpatawad sa sarili. Naway ang kwento ni na Mateo, Alani, at ng kanilang mga munting anghel ay nag-iwan ng isang butil ng pag-asa sa inyong mga puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Umaasa ako na naging makabuluhan at nagbigay inspirasyon ang kwentong ito sa inyong lahat. Kung mayroon po kayong nais ibahagi, mga saloobin, o anumang mensahe, malugod ko po itong babasahin. Hanggang sa muling pagkikita.